kahapon. Bumili ako ng mga paninda para dito sa aking tindahan. Meron tayong 5 box para sa mga plastic, laruan, school supplies, at mga basic o mga gamit pang bahay. So, ipapakita natin yan ngayon. Marami-rami yung napamili ko kahapon dahil nagdala ako ng worth 24,000 kahapon. Ayan, ito yung pinakamarami kong nabili. Isa-isahin na natin. Okay. Ito ay worth 4,000 na mga tsinelas. Ayan. Ang pinakamadami dyan ay beach walk. At ito naman ay sako bag. No? Okay. First time ko nagkaganito ng sako bag. Ayan. Lagay natin dyan sa tabi. Ito naman ay mga laruan at mga hair accessories. So, ayan. Ito yan siya. Mga hair accessories. Kapalit ang Valentine. So, bumili na tayo ng I love you. I love you. Pa-flower. Okay. So, ito naman ay mga school supplies at etc. Ito may laruan din at mga halos dito ay yung mga ginagamit pang bahay, pang kusina. At ito talaga ay puro plasticware. Okay, ayan pa. Ito, mabenta to sa akin. Ito ang pinakamabenta sa akin. Ayan pa, andun sa itaas. Ayan yun sila. So, sa comment ni Mama Riz, gusto magtinda ng mga plasticware. Napakagandang idea po yan, no? Dahil ako, mas prefer ko ng mga ganitong paninda kaysa mag-sari-sari store. Una, hindi itong agad-agad mapapanis, walang expiration ang mga paninda mo, at maganda din naman ang kitaan dito. Kung depende din yan kung magkano yung mga patungan nyo dyan, no? Pero kung ikaw ay gusto mo talaga magtinda ng mga plasticware, dapat isipin mo rin yung location mo kung saan ka banda magtitinda ng mga ganito, dahil mas maigi kasi kung ganitong negosyo ang gusto mo ay dapat kitang-kita ng mga tao, dadaanan ng mga tao para mas madali yung bintahan natin. Ako, nasa along the highway lang talaga ako dito. At dinadaanan ng mga motorista. So, medyo, yung mga bahay-bahay dito, medyo hindi pa gaano kadami, pero balang araw, dadami din ang mga tao dito. Pangalawa, dapat meron kayong ibang source of income. Katulad si Habi, dapat meron siyang pang-income para itong paninda mo hindi magagalaw. Kumbaga, hindi na muna nyo kunin yung sales nyo para pangkain, pangbayad ng kuryente, para itong tindahan mo ay tuloy-tuloy ang daloy. Para tuloy-tuloy yung paglago ng yung negosyo. Miski ngayon, 6 na buwan na ako, ni piso yung asawa ko, hindi siya makagalaw sa aking paninda o mga pera nandyan. Hindi ko pa yan ginagalawan o pinapagalaw kahit ni piso. Para lang yung negosyo ko ay palalaguin muna natin, saka natin kukunin yung mga expenses natin para, diba, makabawi tayo agad. Kung sa capital naman, so mas maganda kung malaki yung capital mo, nasa 30,000 to 50,000, no? Marami ka na niyang madidisplay sa yung tindahan. Pero sa akin, nagsimula lang talaga ako sa 11,000. Halos walang laban pa itong tindahan ko dati. Pero pinagtiyagaan ko lang siya dahil yun lang ang meron ako at yun lang ang kaya ko nung time na yun. Kung mag-rent ka naman, okay lang yan kung malakas talagang loob mo na magnegosyo ng ganito na habang naka-rent ka. Pero kung mas maigi na yung lokasyon mo o yung tindahan mo ay sa iyo yung building para hindi ka tagilid sa yung negosyo, dahil minsan kasi matumal yung bintahan natin sa ating mga plasticware. Pero lang kung merong mga malalaking okasyon, so mas magandang bintahan yan. Pero kung ordinary days lang, so talagang matumal talaga yan. Pero okay lang yan siya, basta tiyagaan mo na lang.
Meron akong plastic na baso. Napakaganda nito na baso. O, tingnan nyo. Pangalawang bili ko na to. So, binibenta ko lang ito ng 20 pesos. Pasingit. At kung bago ka pa lang, so, kung tip ko sa iyo, sa presyohan ng yung mga plasticware, wag mo munang lakihan yung tubo mo para si customer, i-target mo muna na makilala ka muna ng iyong mga kapitbahay o yung mga taong nakapaligid sa iyo na meron kang paninda na mga plasticware na mura lang. Saka ka na magtaas ng presyo kung mga customer mo na nakilala ka na. Sa akin talaga, yung mga una kong mga plasticware, napakamura lang talaga ng mga paninda ko. Tinutubuan ko lang ng 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Nasa ganyang mga presyuhan na ako. Yung mga kakompetensya ko na mga plasticware, nakapresyo sila ng times 2 plus percent. Kunyari 20%, 30%, ganyan. Kunyari ito, nasa 20 pesos yung puhunan nito. Tapos ita times 2 nila, so magiging 40 plus percent na patungan nila ng 10% o 20%. So depende sa kanila yon. So ganyan yung presyuhan nila. Pero sa akin, dati yung bago pa lang talaga ako ay nasa ano lang talaga, pinapatungan ko lang kagaya ng ganito, nasa 6 pesos lang or 10 pesos lang yung patong ko. Ganyan. Mga kaunti lang talaga. Para kahit kaunti lang yung patong ko, ang nakaganda din naman yan ay hindi ako nababahala dahil hindi naman ako nakarenta dahil akin naman tong building. At gusto ko talaga yung i-target na muna yung mga tao na makilala ko na meron akong paninda na mumurahin lang yung mga paninda ko pero maganda yung mga quality. So, yun ang una kong tinarget talaga, yung mga tao, bago yung sales ko. Meron nga dyan akong planggana na sa iba, yung presyo nila ay 150. Tapos sa akin, 90 pesos lang. So, malayo yung lamang niya, diba? Tapos, syempre, yung tao, kahit medyo malayo ka, pupuntahan ka talaga nila yan. Yung mga tao kasi dito, halos di motor na. So, pupuntahan ka talaga nila para sa'yo bumili dahil mas malaki yung masasave nila na pera kaysa doon naman sa malapit sa kanila pero mahal naman. So, bottle sauce natin, 3 size yung kinuha ko. Ayan, yung presyohan ko dito ay nasa 50, 45 at 38. Ay, ganyan yun siya. So, presyohan lang natin ng hindi malakihan para si customer ay pabalik-balik. So, tulad nito, binibenta ko lang ito ng tag 50 pesos yung isa. So, pwede mo ito ibenta ng, so, hindi siya naka-times to sa akin ha. So, pwede mo ito siya ibenta ng 60 pesos. Pero sa akin, 50 pesos lang yung isa. So, yun siya. Okay na yan. Kahit kaunti, meron tayong tubo. So, napakagandang balde nito, oh. So, napakatibay pa. So, binibenta ko ito ng 95 pesos. Ayan. Pag may takip siya, nasa 125 yung bintahan ko. Ayan. So, diba? Napakatibay na plastic. So, kung sa iba nito, hindi ko alam. Yung alam ko lang na presyuhan nila ay yung mga planggana. So, ayan. Proceed tayo. Ito naman, si Baolilay. So, ito, binibenta ko ito ng 110 pesos. Sa iba naman ay nasa 120 pesos ito. Meron lang ako sa 45 pesos na tubo nito. So, chokes na tayo dyan. So, ito ay 20 pesos yung bintahan natin. So, may tubo na tayo nito. So, minsan, binibenta ko siya ng tag 18 pesos kung medyo yung mga mamimili ay kumbaga kung kulang yung budget nila. Pero okay lang yan. Pero okay lang yan pag kahit napakaliit na ng ating tubo nito, pero importante, kumbaga yan ay tulong na rin natin sa kanila. So, hindi tayo magmamadali na maging milyonarya. Relax lang. So, kahapon, 5 yung klase na canister yung nilista ko. Pero,
dalawa na lang yung available na sizes nila ito. Nasa 60 pesos at 45 pesos yung bintahan ko nito. Diba? Ay, mali. So, mali pa dyan nga canister yung nahatag sa kuha. So, ayan. So, ibabalik natin to sa ating wholesaler dahil mali ito na canister. Marami pa akong ganito na size na canister. So, at ayan. So, may nagtanong pa pala si Mama Maris, no, kung saan ako bumibili. Nasa downtown lang namin sa city. Merong mga wholesale doon. So, doon ako bumibili. Hindi na ako pumupunta ng malayo. At kung saan man kayo na city na meron dyang mga wholesaler ng mga plasticware o ano man yung mga paninda. So, doon na lang kayo sa mas malapit na mga wholesaler. So, ayan, ito alkansya na maliit. So, mamaya ko na ito bibilangin. I-check dito sa aking resibo kung ilang lahat ito para mas madali tayo matapos sa ating pag-vlog. At ito naman ay binibenta ko ng tag 40 pesos. So, ayan, may tubo na tayo dyan. So, ito yung mabenta sa akin din itong alkansya at yung mga malalaki. So, yung malaki ay nasa 80 pesos yung bintahan ko. Ayun. So, ito naman. So, ito, mga clips sa mga damit. Binibenta ko siya ng tag 55 pesos. Kung gusto kung napay customer maghanyo, so, ihata na natin sa 50 kung gusto siya. So, 55 yung bintahan natin dito. Ayan. So, ito pa, canister. So, nasa 60 yung bintahan natin dito, no? So, ito, yung mga brush, mabenta din sa akin yung brush. Kumuha ako nito ng 15 pieces. Marami pa akong brush dyan, pero bumili lang ako ng 15 pieces. So, binibenta ko siya ng tag 20 pesos, pero sa iban ito ay nasa 25 pesos. Ganyan siya. So, ano pa ba? Check pa natin. Ito, mabenta din ito sa akin itong kutsilyo. So, binibenta ko siya tag 80 pesos. Ayan. 80 pesos yung bintahan natin. Ito, at ito naman, flashlight. Para ito ay chargeable. Binibenta ko siya ng 125 pesos. Na isa-isa na natin, no? Mamaya ko na ito i-check para lang. Pinapakita ko lang kung magkano yung bintahan natin. At meron dumating na rider para sa ating parcel. Wait lang. Okay, parcel sa kumpana naabot. Okay, so kung kaunti lang yung puhunan mo, kung kaunti lang yung pera mo pangpuhunan sa mga plasticware, so maghanap ka lang ng mga wholesaler dyan sa inyong city kaysa pupunta ka pa ng malayo na mas mura nga doon, pero kukulangin yung pera mo dahil magpamasahe ka pa, kakain ka pa, diba? Kung may sasakyan ka naman, yung krudo pa, diba? So, mahal na yung mga gasolina na yan. So, mahal na yan at kukuha ka pa sa kapital mo. So, mas lalong kakaunti na yung kapital mo. Mas maigi na dyan na lang kayo sa malapit at pagtyagaan nyo na lang yung puhunan nyo na maliit at kayo na ang bahala magdiskarte kung magkano ang patungan ninyo dyan, no? Dahil sa akin, ganun lang talaga yung in-starting ko, yung sinimulan ko ng mga papresyuhan. So, marami pa akong i-unbox dyan. So, bibilangin at i-check ko pa kung tama ba yung mga pinamili natin. So, i-check ko pa yan. So, ang dami pa. So, ayan. So, sana nakatulong yung videong ito kay Mama Riz at sa iba pang gustong magsimula ng mga plasticware. At ako ay support lang sa inyo, no?
Basta yun sa akin lang ay hindi talaga importante yung malaking puhunan. Kung meron ka lang tiyaga at porsigido sa iyong gusto, at lalong-lalong na yung mga pagdadasal natin, no, nagabayan tayo sa ating mga gusto, sa ating mga ginagawa araw-araw, dahil para makamit natin yung mga pinapangarap natin. Hindi man agad-agad. So, meron mahaba pa yan na proseso. Sa akin, iniisip ko talaga mahaba pa itong proseso, at pinagtsatsagaan ko lang talaga yung bawat araw ko na mga sales ko, kahit kaunti lang talaga. So, ganyan, hindi pa gaano kalakihan yung mga sales ko araw-araw, pero nagpapasalamat naman ako palagi. Okay, so yun lang na muna. Bye for now. Pagpadayon sa pagdirian ay display o check saan ako di akong mga ipangpalit. Okay, so bye. God bless.